May isang tanong na unti-unting sumisiksik sa utak ng mga tao habang sunod-sunod ang mga posts, events, at brand moments ni Eman Bacosa Pacquiao. Magkano kaya ang kaya niyang kitain dito? Hindi bilang anak ng sikat, hindi bilang Pacquiao, kundi bilang sarili niyang personality. Isang bagong muka sa entertainment world, sariwa, malinis ang image, at sobrang bilis ng traction sa social media. Kasi aminin natin, sa panahon ngayon, hindi na talent ang kinocompute ng mga brand. Hindi na fame lang. Ang tunay na sukatan? Conversion power, influence, appeal, future potential. At sa lahat ng yan parang tumama sa jackpot ang profile ni Eman. Tingnan mo, hindi pa man siya nag-iisang taon sa spotlight pero parang naka-fast forward ang growth niya. Parang may natural acceleration. Parang hindi siya nag-i-struggle para pumasok sa radar ng mga kumpanya, kundi kusa silang dumarating. At bakit hindi? Clean look, humble demeanor, strong family name, soft-spoken personality, plus yung aura na hindi intimidating pero high value. Sa mundo ng branding, yan ang golden formula. Tingnan mo mga campaign ng mga big companies. Hindi lang sila naghahanap ng sikat. Naghahanap sila ng mga taong may safe, aspirational energy. At yes, doon pumapasok si Eman. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa-like muna ang video na ito dahil napakalaking tulong na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya ngayong lumalabas ang mga litrato niya sa Swatch event, may director pa, may crowd, may full media setup, hindi mo maiwasang magtanong. Kung ito pa lang ang simula, magkano pa kaya ang pwedeng kitain ng batang to sa mga susunod na buwan? Simulan natin sa baseline. Para sa isang mid-tier influencer sa Pilipinas, walang showbiz surname, walang celebrity lineage. Ang brand post ngayon naglalaro sa 30,000 hanggang 100 at 20,000 piso per content, depende sa laki ng audience at engagement. Pero para sa mga anak ng public figures, iba ang computation. Hindi mo binibili ang number of likes. Binibili mo ang name value, media presence, trust factor, at potential growth. Kaya ang usual rates ng mga bagong celebrity endorsers, kahit bago pa sila, ay nasa 150,000 to 300,000 piso per project minimum, kahit hindi pa milyon-milyon ang followers. Ngayon si Eman, may sarili siyang clout. Dahil Pacquiao siya, hindi mo maikakaila, may built-in public recognition. Pero at the same time, at ito ang malupit, may sarili siyang identity na hindi na akakabit sa pagka-boxer ng tatay niya. Youthful, aesthetic, Gen Z-friendly, polite, classy. Kumbaga, siya yung type na madaling i-market, kaya automatically tumataas ang perceived value niya kahit bago pa lang. Kung i-rate mo siya ngayon, conservative estimate, 300,000 hanggang 600,000 piso para sa isang partnership deliverable set. At hindi pa yan yung malalaki. Kung full campaign, may billboard, may commercials, may multi-month contract, pumapalo yan easily sa 1 milyon to 3 milyon pesos depende sa brand. At dito nagiging interesting kasi ang Swatch kahit entry luxury watch brand siya, hindi yan kukuha ng face kung hindi nila nakikitang may long-term value. Hindi sila pipili ng personality na may risk of controversy. Hindi sila pipili ng hindi photogenic. Hindi sila pipili ng hindi marunong magdala ng brand aesthetic. At nung lumabas ang mga litrato ni Eman, boom! Pasok sa lahat ng criteria. Ngayon isipin mo to, kung may deal man sila, kahit soft launch, kahit trial partnership, kahit collaboration, kahit sponsored appearance, ang usual rate ng ganitong klase ng brand sa ganitong klase ng talent, 500,000 to 1,000,000 pesos ang baseline. Kasi hindi ito simply post ka lang. May event, may production, may creatives, may presence. At may caption pa siyang new ambassador. Ibig sabihin hindi ito minor collab lang na pang stories. Pero hindi lang Swatch ang usapan dito. Kasi once na makita ng ibang brands na may traction ka, yan ang domino effect. Kapag nakita nilang kaya mong magdala ng crowd, kaya mong magpa-viral ng photos, kaya mong mag-set ng aesthetic trend, at marunong kang maging professional sa event, lahat sila biglang nagiging interesado. Alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Momentum.
At kapag may momentum ka, doon po pumapasok ang mga fashion brands, streetwear, footwear, skincare, watches, perfumes, drinks, tech accessories. Young star siya, ibig sabihin gaya-gaya friendly ang market. At kapag nasa ganitong phase ka, hindi ka tatawag ng brand, ang brand ang tatawag sa'yo. At bawat tawag, possible income. At bawat possible income, potential million. Kasi isipin mo, kung ngayong nagsisimula pa lang siya, kaya niyang kumita ng 300,000 piso to 1 milyong piso per brand. Paano pa kaya kapag mas tumaas ang recognition niya? Kapag mas lumaki ang social media following? Kapag nagkaroon na siya ng regular TV exposure? Kapag gumawa na ng acting project? Kapag nagkaroon ng magazine cover? Kapag dumami pa ang viral moments niya? Hindi malabong sa loob ng 1 taon, umabot si Eman sa 5 milyon hanggang 12 milyon pesos worth of brand partnerships. Hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa image, timing, attraction. Kasi ang tao, curious sa kanya. Ang internet, engaged sa kanya. At ang mga brand, lagi nilang hinahanap ang next phase of the youth. At kung ipagpapatuloy niya ang ganitong linis na branding, no controversy, no drama, pure class, mas tataas pa ang value niya. Baka sa susunod na taon, pumalo na ang rate niya sa 800,000 to 2 milyon per contract, depende sa laki ng brand. Ngayon, paano kung big brands pa? Kunwari clothing line, telecom, online shopping app, energy drink, shampoo, banking, insurance, airline. Alam mo bang ang mga major endorsements sa Pilipinas? Umaandar sa 3 milyon hanggang 12 milyon pesos per year-long campaign for rising personalities. At si Eman, nasa perfect demographic. Bata, aspirational, madaling i-package, madaling i-market. Isipin mo pa, wala siyang negative history. Wala siyang noise na hindi kontrolado. Wala siyang wild controversies. Sa marketing world, ang pagiging low risk ay equivalent sa high value. Kasi hindi sila magsusugal sa taong unpredictable. At so far, consistent si Eman. Lahat ng posts niya, curated, clean, respectful. At ito ang pinakamahalaga, public perception. Hindi mo mabibili yan. At ngayong naglalabasan ang mga litrato niya sa Swatch event, parang lumalabas ang collective reaction ng tao. Uy, bagay sa kanya. At kapag bagay sa kanya ang brand, jackpot. Kasi yun ang pinakamalakas na form of endorsement approval, organic public response. Ngayon, pag-usapan natin ang long-term income potential. Kasi kung tuloy-tuloy ang growth niya, hindi imposible na makapasok siya sa tier ng mga rising male endorsers na umaabot sa 20 milyon hanggang 30 milyon pesos per year kapag naging household name. At dahil anak siya ni Manny, may access siya sa international connections na kung sakaling pumasok siya sa global collabs, ibang level ng rate ang usapan doon. Kung ang local rate ay milyon, ang international, tens of thousands of dollars. Pero balik tayo sa ngayon. Kung conservative tayo, ang realistic income potential ni Eman mula sa sponsorships for the next 12 months, 8 million to 15 million pesos given the momentum he has right now. At kung tumaas pa ang virality, dumami ang fans, at nagkaroon siya ng mas stable na media presence, kaya niyang lampasan yan ang hindi nahihirapan. At isipin mo, nagsisimula pa lang siya, wala pa siyang major acting project, wala pa siyang music, wala pa siyang TV lead role, wala pa siyang physical billboard na pang-campaign, wala pa siyang long-term exclusivity contract, wala pa siyang commercial na lumalabas sa TV, wala pa siyang magazine cover. Ibig sabihin, nasa phase 1 pa lang siya, branding foundation. At sa phase 1 pa lang, ganito na yung traction. Imagine mo ang phase 2. Kaya habang tumitingin ka sa mga litrato niya sa Swatch launch, habang binabasa mo ang mga caption, habang pinapanood mo ang mga reaction ng tao, may isang tanong na unti-unting lumalakas sa background. Kung ganito na siya ngayon, paano pa kaya pag fully established na siya? At doon mo mararamdaman ang tunay na sagot. Hindi ito basta viral moment. Ito ang simula ng income arc ng isang bagong endorser sa Pilipinas. At kung suswertehin, future multi-million brand magnet. At sa dulo ng lahat ng pinag-usapan natin, habang lumuluwag ang hininga ng bawat nanood, habang nagsisettle ang lahat ng impormasyon mula sa potential income,
sa brand trajectory, sa mga posibleng kontrata, sa hype ng Swatch at sa buong narrative ni Eman. Bigla mong mararamdaman yung kakaibang tahimik na excitement. Yung pakiramdam na parang may binubuo, may niluluto, may susunod na malaking chapter na hindi pa natin nakikita pero ramdam na ramdam mo nang papalapit. Kasi ganun talaga kapag may rising star na nagsisimula ng magkaroon ng sariling big momentum. Hindi mo alam kung ano ang exact path, pero alam mong hindi na bababa. Hindi na atrasado, hindi na mawawala sa radar. At habang pinapanood mo si Eman na dahan-dahang umaangat mula sa pagkakilala bilang anak ni Manny Pacquiao tungo sa pagiging sarili niyang brand, sarili niyang pangalan, sarili niyang value, mapapaisip ka talaga kung gaano kabilis nagbabago ang mundo ngayon. Isang upload lang, isang event lang, isang tamang pagkakataon, at biglang nag-iiba ang direksyon ng buong career ng isang tao. At si Eman, para bang sakto ang timing niya sa bawat pagkakataon. Hindi siya agresibo, hindi siya may ingay, hindi siya sumisigaw na pansinin niyo ako. Pero napapansin siya. Isang bagay ang malinaw. This is only the start of Eman's earning arc. Hindi pa ito peak, hindi pa ito main event. Ito pa lang yung simula ng pag-akyat sa hagdanan ng commercial value. Ito pa lang yung introduction ng brand world sa kanya. At kung ganito naka-strong ang response, hindi malabo na sa mga susunod na taon, makita natin siya sa billboard, sa TV, sa international release, sa lifestyle campaigns, sa men's fashion spreads, at sa kung ano-ano pang endorsement universe na dati, pangarap lang. At ang pinakamagandang parte, hindi natin alam kung saan tutungo to. At doon nagiging exciting dahil bawat araw, bawat post, bawat litrato, bawat event, bawat caption, parang clues sa isang mas malaking kwento. At ikaw, nanonood ka lang, nakatutok, naghihintay, kasi alam mong may bagong eksena na paparating. Kaya sa puntong to, hindi mo na tinatanong kung kikita ba si Eman sa endorsements. Hindi mo na rin tinatanong kung papasok ba siya sa milyon-pesong deals. Hindi mo na tinatanong kung may mga darating pa bang sponsorships. Ang tunay na tanong ngayon ay, gaano kalaki ang kaya niyang abutin? Gaano kataas ang potential ceiling niya? At gaano kabilis niyang maaabot yon? At ang sagot? Tahimik pero matatag. The momentum is on his side. The brands are watching. And the story is just beginning. Kapag nagustuhan niyo naman ang kwento ni Eman, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.